Isa rin ba kayo sa mga nagtatrabaho bilang kasambahay? Kung oo, gaano ninyo kakilala ang inyong amo? Nakasisiguro ba kayo na wala silang mga sikreto? Magandang araw po Kuya Chris, at ganoon din sa mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan nung mga panahong naninilbihan pa ako sa aking amo. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Mariabel, hindi ko tunay na pangalan. Lumaki ako sa Antique nang walang permanenteng trabaho. Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral sa kadahilan ng kapos kami sa pera. Pagsasaka lamang ang tanging hanap buhay ng aking mga magulang. 5 kaming mga magkakapatid, kaya naman ay hindi sapat ang kanilang kita mula sa aming sakahan. Dahil doon ay napagpasyahan kong wag na lamang akong tutuloy ng pag-aaral sa kolehiyo, sapagkat naaawa ako sa kalagayan ng aking mga magulang. Batid ko kasing nahihirapan na sila at ayaw kong maging pabigat ako sa kanila. Noong huminto na ako sa pag-aaral, ay tumutulong ako sa aming sakahan. 4:00 pa lamang ng umaga ay nagigising na ako upang maghanda ng almusal. At pagpatak ng 7:00 ay tutungo na ako sa aming sakahan. Sumama ako kina inay at itay. Ang ginagawa ko roon ay nagtatabas ng mga talahib sa paligid ng aming mga taniman. Hindi lamang talahib ang aking tinatabas, kundi ay kalakip na rin ang mga mahahabang damo na nagiging sagabal sa palibot ng mga pananim. Minsan ay tumutulong din ako sa pagtatanim ng mga mais, saging, kamoteng kahoy at mga gulay. Tuwing araw ng Biyernes, nag-harvest kami sa aming mga taniman at dinadala namin sa bayan upang ibenta. Sapat na iyon upang magkaroon kami ng pambili ng bigas at mga pangangailangan sa loob ng bahay. Ako ang sumasama kay inay sa bayan sa pagbebenta ng aming mga na-harvest. Isang araw, habang nakatambay kami sa palengke, ay may isang binata ang lumapit sa pwestong ginaroroonan namin ni inay. Tumitingin-tingin ito sa aming mga paninda at kalaunan ay bumili rin ito. Napansin ko rin na panay sulyap sa akin ng lalaking iyon, ngunit hindi ko na lamang binigyan ng ibang kahulugan. Nang sumunod na mga araw, muli na namang bumili ng gulay ang lalaking iyon. Nung mga sandaling iyon ay ako lamang ang nagbabantay ng aming mga paninda, sapagkat hindi sumama si inay patungong bayan dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sinamantala ng binata ang pagkakataong yun upang kausapin ako. Nagpakilala siya sa akin at ganoon din ako sa kanya. Itago na lamang natin siya Kuya Chris sa pangalang Valencio. Nung una, wala akong alam kung ano talaga ang intensyon sa akin ni Valencio. Hanggang sa napansin kong napapadalas na ang pagbili niya sa aming mga paninda. At umabot na nga sa puntong hiningi niya ang aking cellphone number. Ngunit wala pa naman akong cellphone noong mga panahong yon. Kaya ang ginawa ni Valencio ay sumama siya sa akin sa bukid. Gusto niya raw kasing gumala sa aming bahay. Naging magkaibigan kami ni Valencio. Madalas siyang pumupunta sa aming bahay. Minsan ay tinutulungan niya si itay sa pagbitbit ng aming mga panindang gulay at kamoteng kahoy patungo sa bayan. Nagustuhan ni na inay at itay ang kabutihang loob na ipinakita ni Valencio. Habang tumatagal ang aming samahan bilang magkaibigan, ay nagulat na lamang ako isang araw dahil sa bagay na hindi ko inaasahan. Paano ba naman po kasi Kuya Chris? Ipinagtapat ni Valencio na may gusto raw siya sa akin at ibig niyang ligawan ako. Labis akong natuwa sa aking nalaman dahil ang totoo ay matagal ko na ring gusto si Valencio. Unang kita ko pa lamang sa kanya
ay nabihag na ako sa taglay niyang kagwapuhan. Niligawan ako ni Valencio at hindi nagtagal ay ibinigay ko rin ang aking matamis na oo. Walang masidla ng tuwang aking nadarama noong mga sandaling yon sapagkat si Valencio ang aking first love. Siya ang lalaking unang minahal ko at minahal ako. 17 years old pa lamang ako nang maging magkasintahan kami ni Valencio. Maayos naman ang aming pagsasama at naramdaman kong mahal na mahal talaga namin ang isa't isa. Mabuti na lamang at pinayagan ako ng aking mga magulang na magkaroon ng nobyo. Isang araw habang naglalakad ako patungo sa aming taniman ay bigla akong nakaramdam ng panghihilo. Wala sa oras na napahawak ako sa aking ulo. Mabuti na lamang at hindi ako natumba sa aking kinatatayuan. Anong nangyayari sa akin? Bakit nahihilo ako? Tanong ko habang nakahawak pa rin ako sa aking ulo. Maya-maya ay bigla akong nagsuka. Kinabahan ako noong mga sandaling yon. Sa halip na dediretso ako sa taniman, ay pinili ko na lamang na bagtasin ang daan pabalik sa aming bahay. Kaagad kong sinabi kay inayang tungkol sa nangyari sa akin. Anong sabi mo? Nahihilo ka at nagsusuka? Aba, baka naman buntis ka, Mariabel. Sambit ni inay. Namilog ang aking mga mata dahil sa tinura ng aking ina. Wala akong kaalam-alam na ang pagkahilo at pagsusuka ay isa pala sa mga sintomas na buntis ang isang babae. Ngunit natatakot ako dahil may nangyari sa amin ni Valencio nung gabing magkatabi kaming matulog. Nanginginig ako habang iniisip ang mga posibilidad kung sakaling nagbunga nga ang ginawa namin nung mga sandaling yon. Dahil sa labis na takot ay hindi ko na inilihim kay inay ang tungkol sa nangyari sa amin. Inamin ko sa kanya na totoong may nangyari sa amin ni Valencio. Bakas sa mga mata ng aking ina ang labis na pagkadismaya dahil sa kanyang nalaman. So buntis ka nga. Naku Mariabel, kaya mo na bang buhayin ang batang nasa sinapupunan mo? Naghihirap na nga tayo tapos dadagdag pa yan. Sermon ng aking ina. Nung una ay hindi niya napigilan ng magalit sa akin dahil sa maaga kong pagbubuntis. Ngunit kalaunan ay unti-unti niya ring natanggap ang katotohanan. Nakumpirma naming buntis nga talaga ako at dahil doon ay nagsama kami ni Valencio bilang mag-asawa. Mabuti na lamang at hindi niya ako tinakasan. Habang palaki ng palaki ang aking tiyan, naisip ko na mahihirapan kami ni Valencio kapag nanganak na ako at wala kaming naipong pera. Ibig kong magkaroon kami ng ipon upang kahit papaano ay mayroon kaming magagamit para sa aking panganganak. 2 buwan na ang aking ipinagbubuntis. Naganap ako ng trabaho na makakayanan ko. Tinulungan ako ng aking kaibigan. Meron daw kasing naghahanap ng katulong. Hindi ko na sinayang ang pagkakataong yon. Kaagad kong sinabi kay Valencio at sa aking mga magulang ang aking binabalak na magtrabaho sa Maynila upang sa ganon ay makapag-ipon ako para sa aking panganganak. Wala rin naman kasing permanenteng trabaho si Valencio. Sa una ay hindi ako pinayagan ng aking mga magulang na magtrabaho. Ngunit pinilit ko sila. Wala na silang nagawa kundi ay ang pumayag na lamang. Nangako rin ako na 3 buwan lamang ako sa Maynila at kapag lumaki na ang aking tiyan ay uuwi ako sa aming probinsya. Lumipas ang ilang araw. Tumungo na ako sa Maynila. Nakapagsimula na ako ng trabaho bilang kasambahay. Hindi pa naman gaanong malaki ang aking tiyan, kaya naman ay malaya pa akong nakakakilos. Bago ako tumungo sa Maynila, ay sinulat ko sa papel ang cellphone number ni Valencio.
Makikitawag na lamang ako kapag nakarating na ako sa Maynila. Mabuti na lamang at mabait ang aking amo. Binigay niya sa akin ang kanyang isang cellphone dahil hindi niya naman daw nagagamit. Laking pasasalamat ko dahil kahit papaano ay nakauusap ko si Valencio sa probinsya. Maswerte ako sa aking amo dahil mabait siya at mapagbigay. 1 buwan lang kaming nagsama sa bahay na iyon dahil sa isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Mariabel, ibinenta ko na tong bahay ko. Pupunta na kasi ako sa Canada. At ikaw, patuloy pa rin naman ang pagtatrabaho mo rito bilang isang katulong. Pero iba na ang magiging amo mo. Wika ng aking amo na labis kong ikinalungkot. Ano po ang ibig niyo sabihin, madam? Magkakaroon po ako ng bagong amo sa bahay niyo na ito? Tanong ko sa kanya. Oo, ganun na nga. Naghahanap din kasi siya ng katulong kapag nakalipat na siya rito. Huwag ka nang aalis dahil may trabaho ka pa rin naman dito. Kaso nga lang, bago na yung amo mo at hindi na ako. Pagbutihin mo ang trabaho mo, Mariabel. Sagot ng aking amo. Hindi ko lubos akalaing magkakaroon ako ng bagong amo. Wala rin akong ideya kung ano ang mukha at ugali ng magiging amo ko. Nang sumunod na mga araw, umalis na ang aking amo sa bahay sapagkat dumating na ang bumili ng kanyang bahay. Napatingin ako sa babaeng magiging amo ko. May katandaan na ang kanyang muka na sa tingin ko ay nasa 55 years old na siya. Medyo maputi na rin ang ibang hibla ng kanyang buhok. Mula ngayon, ako na ang magiging amo mo sa pamamahay na ito. Huwag kang mag-alala, mabait naman ako. Oo nga pala, tawagin mo na lang akong madam. Wika niya sa akin. Tumango lamang ako at saka ngumiti. Maya-maya ay nagpakilala siya sa akin sa pangalang itago na lamang natin bilang Rodeliza. Tinanong niya rin kung ano ang aking pangalan at kaagad naman akong nagpakilala sa kanya. Habang nakatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, napansin ko na parang kakaiba ang kanyang tingin nang dumako na sa aking tiyan ang kanyang mga mata. Malagkit ang pagkakatitig niya sa aking tiyan at tila mayroong ibang kahulugan. Agad naman akong napatikhim dahilan ng kanyang pagngiti. Buntis ka ba, Mariabel? Tanong niya sa akin nang makabawi siya sa pagkatulala. Kaagad naman akong sumagot sa kanyang tanong. Sinabi ko na buntis nga talaga ako at 3 buwan na ang aking dinadala. Natanaw ko ang saya sa kanyang mga mata nang malaman niyang buntis ako. Meron pa siyang sinabi na kaya pala raw mabango dahil buntis pala ako. Dahil sa mga salitang iyon, bigla akong naguluhan. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko rin alam kung anong klaseng bango ang tinutukoy ng aking bagong amo. Gayunpaman, hindi ko na lamang iyon itinanong sa kanya. Ipinaghanda ko na siya ng masarap na pagkain para sa kanyang hapunan. Kararating lang kasi niya at batid kong nagugutom na siya. Nagpaalam na ako sa kanya na tutungo ako sa kusina upang ipagluto siya. Ngunit bago iyon, tinanong ko muna kung anong klaseng pagkain ang nais niyang ihanda ko. Huwag mo na akong ipagluto, Mariabel. Ako na ang bahalang maghanap ng pagkain ko mamayang gabi. Sagot ng aking amo. Wala sa oras na napakunot ang aking noo dahil sa sinabi ng aking amo. Naguguluhan ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinanong ko siya kung bakit sa gabi pa siya maghahanap ng pagkain. Ayon sa kanya, mas gusto niya raw kumain kapag gabi dahil nakakain niya ang gusto niyang kainin. Mas lalo akong nagulat at naguluhan dahil sa mga salitang yon. Hindi ko lubos matumbok kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng aking bagong amo at kung ano ang klaseng pagkain
na gusto niyang kainin tuwing gabi. Nais ko pa sanang magtanong sa kanya, subalit pinili kong manahimik na lamang at baka isipin niya na masyado akong mausisa. Mula nang nagkaroon ako ng bagong amo, hindi na ako nakampante sa loob ng bahay. Pakiramdam ko ay mayroon talagang mali na nagaganap sa loob ng bahay tuwing gabi. Napapansin ko na bukas ang pinto ng kwarto ng aking bagong amo. Nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi at tumutungo sa banyo. Kapag pupunta ako rito, hindi ko maiwasang mapadaan sa kwarto ng aking amo. Napakunot na lamang ang aking noo kapag nakikita kong nakabukas ang pinto nito. Dahan-dahan akong naglalakad patungo sa pinto at pasikretong sinisilip ang kwarto ng aking amo. Maraming gabi ko nang napapansin na wala siya sa loob ng kanyang kwarto. Hindi ko rin alam kung saan siya pumupunta. Imposible namang mayroon siyang importanteng pinupuntahan tuwing kalagitnaan ng gabi. Iyon ang oras ng pahinga. Habang tumatagal ako sa loob ng bahay na yon, mas lalo akong nilalamon ng kuryosidad. Pakiramdam ko ay mabigat ang aking loob sa aking amo. Hindi ako komportable sa kanya kumpara sa dati kong amo. Isang gabi, nagising ako sapagkat naiihi ako. Bumangon ako at saka tinungo ang daan palabas ng kwarto at patungong banyo. Nang napadaan ako sa kwarto ng aking amo, nakita kong nakabukas na naman ang pinto nito. Napahinto ako. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa loob ng kwarto ng aking amo. Ibig kong alamin kung nandoon ba siya sa loob. Nang makarating ako sa tapat ng pinto, dahan-dahan akong sumilip sa loob ng kanyang kwarto. Malawak ang espasyo sa loob dahil malaki ang kwarto ng aking amo. Nang makasilip ako, nagulat ako sa aking nakita. Bumungad sa aking mga mata ang aking amo. Nakatalikod siya at walang suot na damit. Tila ba mayroon siyang inilalagay sa kanyang buong katawan na parang lana. Hindi niya ako napansin sapagkat abala siya sa kanyang ginagawa. Panay tingin lamang ako sa kanya habang siya naman ay patuloy rin sa paghahaplas ng parang lana. Wala siyang kaalam-alam na palihim akong nakatingin sa kanya. Habang nakatayo ako sa gilid ng pintuan, naramdaman ko ang pagkati ng aking lalamunan na naging dahilan ng aking pag-ubo. Ang ubong iyon ay naglikha ng ingay, kaya naman ay wala sa oras na napalingon ng aking amo sa direksyong pinanggagalingan ng aking ubo. Mabuti na lamang at mabilis akong nakapagtago. "Sino yan? May tao ba riyan?" Tanong ng aking amo. Tinakpan ko ang aking bibig upang maiwasan ang muling pag-ubo. Dahan-dahan akong humakbang palayo sa pinto ng aking amo. Natatakot kasi ako na baka ay makita niya ako. Naglakad na ako patungong banyo at natagalan ako sa loob dahil sumakit ang aking tiyan. Mahigit 10 minuto ang aking iginugol sa loob ng banyo. Nang makalabas na ako, pinihit ko ang daan patungo sa loob ng aking kwarto. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko ang isang malaking asong kulay itim at parang nagbabaga ang mga mata nito. Napahinto ako sa paglalakad. Bigla akong nagtaka kung bakit may aso sa loob ng bahay, gayong wala namang alagang aso ang aking amo. Habang nakatingin ako sa aso, naramdaman ko ang unti-unting pangangatog ng aking tuhod. Kinilabutan ako. Ramdam ko rin ang pagtayuan ng aking mga balahibo sa likod. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga sandaling iyon. Tila ba ako'y naistatwa sa aking kinatatayuan dahil hindi ako makaalis. Nagsisisigaw ako ng tulong. Habang takot na takot ako, sinadya kong sumigaw para marinig ako ng aking amo.
Iniisip ko kasi na baka sunggaban ako ng malaking aso. Ngunit sa halip na atakihin niya ako, tumakbo ito palayo sa akin. Dahil doon ay nakahinga ako ng malalim. Kaagad naman akong tumungo sa kwarto ng aking amo upang sana'y sabihin sa kanya na mayroon akong nakitang malaking aso sa loob ng bahay. Ngunit laking gulat ko dahil wala sa kanyang kwarto ang aking amo. Teka, saan siya nagpunta? Nandito naman siya kanina. Sambit ko habang iginagala ko ang aking mga mata sa paligid. Nagbabaka sakali akong masilayan ko ang aking amo. Ngunit hindi ko na talaga siya nakita. Tumakbo na lamang ako pabalik sa aking kwarto. Isinara ko ang pinto at nilak ito ng maigi. Takot na takot ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung bakit habang tumatagal ay bumibigat ang aking pakiramdam sa loob ng pamamahay na yon. Nang lumipas ang ilang buwan, 7 buwan na ang aking dinadala. Malaki na ang aking tiyan. Nagdesisyon akong umuwi na sa aming probinsya sapagkat mayroon naman akong naipon at isa pa'y pinapauwi na rin ako ni Valencio at ng aking mga magulang. Paminsan-minsan ay nakakatawag pa rin naman ako sa kanila sa probinsya. Nag-aalala na sila sa akin kung bakit hindi pa ako umuuwi, lalo na't palaki ng palaki ang aking tiyan. Isang umaga, nagpaalam ako sa aking amo na uuwi na ako sa probinsya. Buong akala ko ay papayagan niya ako. Ngunit nagkamali ako ng akala. Hindi siya pumayag na uuwi ako sa probinsya kahit pa alam niyang malaki na ang aking tiyan. Sa susunod na buwan na lang daw ako umuwi dahil wala pa siyang nahahanap na bagong katulong. Wala na akong nagawa kung di ay ang pagbigyan na lamang siya. Sa paglipas ng maraming araw, 8 buwan na ang aking dinadala. Bilog na ang aking tiyan. Nahihirapan na rin akong yumuko at magtrabaho sa loob ng bahay. Panay kamusta sa akin ng aking mga magulang at pati na rin si Valencio. Gusto na talaga nilang umuwi ako. Ngunit nabigo naman ako dahil hindi ako pinayagan ng aking amo. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw niya akong pauwiin sa aming probinsya. Gayong malaki na ang aking tiyan. Madam, kailangan kong umuwi sa amin habang hindi pa ako nanganganak. Malaki na po ang aking tiyan at kailangan nasa pudir ako ng aking asawa. Wika ako ng mahinahon sa aking amo. Nagpupumilit ako na payagan niya akong umuwi sa probinsya. Wala pa nga akong nahahanap na bagong katulong, Mariabel. Maghintay ka lang. Makakauwi ka rin sa inyo. At saka huwag kang mag-alala. Kung sakaling dito kang manganganak, hindi naman kita pababayaan. Akong bahala sa'yo. Sagot ng aking amo. Tinapik niya pa ako sa balikat at saka ngumiti. Maya-maya ay dumako ang kanyang tingin sa aking malaking tiyan. Napakalagkit ng kanyang tingin na para bang ayaw niya itong alisin sa aking tiyan. Ang laki na ng tiyan mo, Mariabel, at ang bango pa. Sambit ng aking amo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Mabango? Teka, ang alin po ba, madam? Tanong ko sa kanya. Wala yon. Huwag mo nang itanong. Sagot ng aking amo at saka ngumiti. Ang kanyang tingin ay mayroong nakatagong kahulugan at ganoon din ang kanyang ngiti. Inaamin kong naiinis na ako sa kanya dahil ayaw niya akong payagang umuwi. Hindi niya rin naibigay ang aking panghuling sweldo na idadagdag ko sana sa aking ipon. Pakiramdam ko ay gumagawa siya ng paraan upang hindi ako makaalis sa kanyang bahay. Hindi rin ako makatakas dahil palagi siyang nakabantay sa akin. Lumipas ang maraming araw. 9 na buwan na
ang aking dinadala. Nakatayo ako sa terrace habang unti-unti kong nararamdaman ang sakit ng aking tiyan. Pakiramdam ko ay manganganak na ako. Ang sakit na iyon ay lumalala. Parang manganganak na talaga ako. Nung mga sandaling yun ay wala sa bahay ang aking amo. Mayroon itong importanteng lakad. Sumigaw ako sa mga kapitbahay na tulungan ako dahil manganganak na ako. Malakas ang aking sigaw habang nakahawak ako sa aking tiyan. Hindi ko na kaya ang sakit na paikot-ikot sa aking bewang at tiyan. Mabuti na lamang at dumating ang aking mga kapitbahay. Dinala nila ako sa pinakamalapit na ospital. Matagumpay kong nairaos ang aking panganganak. Lalaki ang aking anak at laking tuwa ko dahil sa wakas ay lumabas din siya. Nagpasalamat ako sa aking mga kapitbahay dahil sa ginawa nilang pagtulong sa akin. Nang makauwi ako sa bahay ng aking amo, tuwang-tuwa ang amo ko nang masilayan nito ang aking napakalusog na anak. Kaagad niya itong kinalong at pinagmasdan. Hinalik-halikan pa niya ito sa pisngi. Napakabango talaga ng iyong anak, Mariabel. Sambit niya at ngumiti lamang ako at kinuha ko na ang aking anak sa kanya. Para bang ayaw niya pa sana itong ibigay. Nang lumipas ang gabi, hineli ko ang aking anak upang ito'y patulugin. Hindi nagtagal ay nakatulog din ang aking anak. Pagod na pagod ako at nangangalay na ang aking mga kamay, kaya naman ay laking pasasalamat ko nung natulog na ang aking anak. Bandang 12:00 na ng gabi. Nagising ako upang umihi. Sinulyapan ko ang aking anak. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog nito. "Dito ka lang muna, anak, ha. Iihi muna si mama." Bulong ko sa kanya. Nawari bang naririnig niya ako. Bumangon na ako at iniwan ang aking anak sa loob ng aking kwarto. Pinihit ko ang daan patungong banyo. Habang nasa loob ako ng banyo, nakarinig ako ng iyak. At yun ay iyak ng aking anak. Hinayaan ko lamang iyon dahil inisip ko na nagising lamang siya. Nagpatuloy ako sa pag-ihi habang patuloy rin sa pag-iyak ang aking anak. Habang tumatagal ay palakas ito ng palakas. Kaya naman ay nag-alala na ako sa kanya. Agad kong binilisan ang aking pagkilos at nang makarating ako sa loob ng aking kwarto ay tila ba nagimbal ang aking mundo. Nang makita kong wala na sa higaan ang aking anak. Sigaw ako ng sigaw at hinahanap siya. Duguan na ang kanyang higaan nang makita ko ito. Inilibot ko ang aking mga mata upang hanapin ang aking anak. Nakita kong nakabukas ang bintana. "Bakit bukas itong bintana? Sarado naman ito kanina. Sinong halimaw ang tumangay sa aking anak?" Napuno ng takot at pangamba at pag-aalala ang aking dibdib. Tumakbo ako patungo sa loob ng kwarto ng aking amo upang sana'y humingi ng tulong. Ngunit nagulat ako dahil wala ang aking amo sa loob ng kwarto niya. Nakabukas lang din ang pinto ng kanyang kwarto. Halimaw siya. Tinangay niya ang aking anak. Parang mababaliw ako nung mga sandaling iyon. Tumalon ako sa bintana at tumungo sa labas. Nagbabaka sakali akong mahahanap ko ang aking amo dahil malakas ang aking kutob na siya ang tumangay sa aking anak. Nakita ko rin ang mga dugo sa bintana. Patunay na sinaktan ng aking amo ang anak ko. Doon ko napagtanto na ang aking bagong amo ay isa palang aswang. Kaya pala ayaw niya akong pauwiin dahil mayroon siyang balak sa aking anak. Halos mabaliw ako habang nagsusumigaw ako sa labas at hinahanap ang aking anak. Binagtas ko ang daan patungo sa mga kakahuyan. Hindi ko alintana ang mga batong naaapakan ko.
Takbo lamang ako ng takbo kahit wala akong tsinelas. Ang liwanag ng buwan ang siyang nagsilbing ilaw nung mga sandaling yon. Hindi ko alam kung saang lupalop ko hahanapin ang aking anak. Dala-dala ko ang pagsisisi habang nagsisisigaw ako at patuloy na hinahanap ang aking anak. Umaasa akong matatagpuan ko pa ang mahal kong supling. Nagpatulong na rin ako sa aming mga kapitbahay at maging sa mga pulis. Ngunit bigo kaming matagpuan ang aking amo at ang aking anak. Mula noon, hindi ko na talaga muling nakita ang aking amo at sigurado akong kinain niya na ang aking anak. Dahil doon ay bigo akong umuwi sa aming probinsya at labis ang aking pagsisisi sa sinapit ng aking anak. Maging ang aking mga magulang at si Valencio ay palagi akong sinisisi dahil sa nangyari. Ngunit wala na kaming magagawa pa dahil huli na ang lahat. Natutunan ko na huwag tayo basta maniniwala sa ibang tao. Kapag mayroon tayong mga pagdududa sa kanilang mga kinikilos, maiging mag-ingat tayo at lumayo sa kanila upang hindi tayo mapahamak. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Muli, ako po si Mariabel, ang inyong kaistorya. Hello po Kuya Chris, at magandang araw po sa lahat. Itago mo na lamang ako sa pangalang Jerome, na Tubong, Laguna. Namamasukan ako bilang isang waiter sa restong matatagpuan sa Real, Quezon. Kailangan kong magtrabaho dahil kung hindi ay walang kakainin ng aking mga kapatid. Ulila na kasi kami sa magulang. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa nakakakilabot na karanasang aking dinanas sa Marcos Highway. Ang kalsadang iyon ay pumapagitna sa malawak na kagubatan. Walang mga nakatira doon. Walang kabahayan na maaaninag sa gilid maliban na lamang sa mga naglalakihang punong kahoy. Sabado noon, ginabi ako ng uwi dahil nagkayayaan ng mga kasama ko sa trabaho na mag-inuman. Nung araw kasing yun, katatanggap lang namin ng sahod. Habang abala sa paglalasing ay hindi ko namalayang gabi na pala. Napilitan akong umuwi sapagkat kinakailangan kong magbigay ng allowance sa aking mga kapatid. Ang ilan kong mga kasama ay naroong nakaidlip na't hindi na nagpumilit na umuwi. Nanindig ang aking mga balahibo sa kamay at batok nung binaybay ko na ang kahabaan ng Marcos Highway. Sobrang panglaw ng paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nakakasindak. Kung may maririnig man, yun ay ang kaluskos ng mga dahon, lawiswis ng mga sanga sa paligid at huni ng mga kuliglig. Habang nasa kalagitnaan ng pagmamaneho ng aking motorsiklo, nakarinig ako ng pagaspas ng isang pakpak. Lasing man pero gising na gising ang aking diwa ng mga oras na yon. Ano yun? Tanong ko sa aking sarili. Kumabog ng mabilis ang aking dibdib nung may naulinigan akong hiyaw. Waring huni ng isang hayop na kinakatay. Tila may predator na nambibiktima roon sa pusod ng gubat. Waring unggoy ang isa sa mga hayop na nabiktima nun. Naglawiswisan ng mga sanga at dahon sa bahagi kung saan ko narinig ang hiyaw ng isang matching. Hiyaw na kalaunan ay paunti-unting humina at tuluyang nawaglit. Mabilis kong pinaharurot ang sinasakyan kong motorsiklo sapagkat nangangamba ako sa mga maaaring maganap kung hindi ako agad makakaalis sa highway na iyon. Ngunit kahit anong tulin pa man ang aking pagmamaneho, pakiramdam ko'y hindi ako umuusad, bunsod ng
Naramdaman ko ang napipintong pagpalya ng aking motorsiklo. Kagaya ng aking inaasahan, nagpatay sindi nga ang ilaw ng aking sasakyan na nasundan pa ng kusang paghinto nito sa kalagitnaan ng nakakatakot na highway. Animoy naging paralisado ang buong sistema ng aking katawan nang muli kong marinig ang malakas na pagaspas ng isang pakpak. Tumingala ako sa kalangitan at natanaw ko ang bilog na buwan. Ang sinag noon ang nagsilbi kong sulo nung mga sandaling naroon pa ako sa kalagitnaan ng kalsada. Maya-maya pa, may nakita akong malaking paniki na lumihis sa buwan. Kinusot ko muna ang aking mata sa pag-aakalang pinaglalaruan lamang ako ng aking guni-guni. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, nakita kong hindi lamang pala ito basta-bastang paniki. Kitang-kita ng dalawa kong mata ang nagbabadyang pababa nito mula sa himpapawid patungo sa aking pwesto. Humina ang tunog ng pagaspas ng siya'y bahagya ng nakalapit sa akin. Nanariwa sa aking alaala ang mga sabi-sabi ng mga nakatatanda. Pag malakas ang pagaspas ng pakpak, kung isang aswang ay malayo pa sa iyo. Ngunit mahina naman ang tunog ng kanilang pakpak kung sila'y nasa malapit lamang. Aswang! Hindi ako nag-atubiling tumakbo patungo sa loob ng gubat. Inisip ko na kung sa gubat ako tatakbo, malaking tulong ang mga magkakadikit na puno upang sumabit ang pakpak ng aswang. Hindi ko na alam kung makakatakas pa ba ako nung mga oras na yon. Balisa na ako dahil buong akala ko'y katapusan ko na. Kahit papaano'y lumuwag ang aking pakiramdam nang muling lumipad palayo ang hangal na aswang. Maingat akong nagpakawala ng mga magagaan na yabag upang hindi marinig ang kaluskos na aking malilikha. Marahan akong humakbang patungo sa malapad na kalsada para balikan ang aking motorsiklo. Sinubukan kong muli na paandarin ang nakayayamot kong sasakyan, ngunit tila tuluyan na ngang nasira yon. Napagdesisyonan kong itulak yon habang palingalinga ako sa aking paligid. Hindi ako mapalagay, sinamantala ko lamang ang pagkakataong iyon habang wala pa ang aswang. Itinulak ko ang aking motor. Sa katagalan ng aking pagtutulak, namataan ko sa unahan ng nakayukong nilalang. Tila may hayop siyang nabiktima. Muli akong kinabahan at sa bilis ng mga pangyayari ay hindi ko na nakontrol ang aking takot. Nabitiwan ko ang aking akay-akay na motorsiklo na kumalampag sa kalsada. Marahang lumingon sa akin ang aswang at masama niya akong tiningnan. Klase ng titig na itinuturing akong pagkain. Nagsituluan ang kanyang laway at bumubuelo siya bago ako salakayin. Kaagad kong kinuha sa U-box ng motorsiklo ang screwdriver. Nung sumunggab sa akin ang aswang ay sinaksak ko siya sa pisngi. Dumaing siya sa sakit at kaagad na pumagaspas palayo. Sa kabutihang palad ay may truck na naparaan sa highway. Kaagad kong pinara iyon at walang pag-aatubili nila akong tinulungan. May nakainkwentro akong aswang kagabi. Kwento ko sa aking mga kapatid, ngunit hindi sila naniwala. Pinagtawanan din ako ng aking mga katrabaho nang magkwento ako sa kanila. Ang ginawa ko'y iniwasan ko na lamang ang magpagabi sa highway na yon. Kung may overtime mang mangyayari, mas pinipili ko na lang ang matulog sa resto kaysa ang tumahak sa nakatatakot na Marcos Highway. Naging maayos na ang lahat, ngunit ang mga nakapanghihilakbot na pangyayari sa aking buhay ay mas tumindi sa pagdating ni Nestor. Ang bagong trabahador na nag-apply sa resto na aking pinapasukan. Hindi maikakailang maamo ang kanyang muka, pero agaw pansin niya ang sugat na naroon sa kanyang pisngi. Naalala ko ang aswang na nakainkwentro ko nung mga nagdaang gabi. Nakisabay sa akin si Nestor kagabi.
Nakapagtataka na pumanaog siya sa bahaging wala namang mga bahay. Saad ng isa kong katrabaho. Simula nang dumating si Nestor ay sunod-sunod na ang pagkawala ng ilan kong mga katrabaho. Buo ang aking paniniwala na aswang ang may kagagawan nun. Dahil lahat ng nawawala ay dumadaan sa Marcos Highway. Kinutuban akong si Nestor ay ang aswang na may kagagawa ng lahat. Sa hindi ko kagustuhang pangyayari, kahit gabi ay napilitan akong dumaan doon sa malaimpyernong Marcos Highway. Kinakailangan ko kasing bumali ng sahod sa aking amo. Kung hindi ko iyon gagawin ay tiyak na palalayasin kami sa inuupahan naming bahay. Isinawalang bahala ko ang nakatatakot na aking karanasan sa lugar na yon, dahil mas natatakot akong baka dumating sa puntong sa kalye na lamang kami matutulog ng aking mga kapatid. Nang sinuong ko na ang Marcos Highway, tinakasan ako ng aking tapang. Nalusaw ang bagsik ko kanina, kahalili ang paninindig ng aking mga balahibo. Ang huni ng mga kuliglig at sipol ng hangin ay muling nagpapaalala sa karanasan ko doon. Pinaharurot ko ang aking motor hanggang sa may natanaw akong isang lalaki na nakatayo doon sa gilid. Habang siya'y humahakbang patungo sa gitna ng kalsada, kaya dahan-dahan akong nagminor at pansamantalang huminto. Kinatagpo ng ilaw ng aking motorsiklo ang kabuuang wangis ng lalaking humarang sa gitna ng kalsada. Nakayuko ito't marahang tumingin ng diretso sa aking direksyon. Si Nestor pala ang lalaking yon. Marahan akong dumais at kinausap siya. Tinanong ko kung ano ang mga nangyari at kung bakit naroon siya sa lugar na yon gayong gabi na. Sumagot naman siya na tutungo rin siya sa resto upang humiram ng pera. Naglakad daw siya dahil wala siyang sariling sasakyan. Nakiusap siya kung pwede bang umangkas na lamang siya sa aking motorsiklo. Nung una'y nagdadalawang isip pa ako, pero nang lumaon ay pinahintulutan ko siya na makisabay sa akin. Dama ko ang bigat ng kanyang mga palad na dumampi sa aking magkabilang balikat. Naamoy ko rin ang nakadidiring pag-alingasaw ng kanyang katawan. Animoy matagal-tagal na panahon na siyang hindi nakaliligo. Sa takot na makasakit ng damdamin, sinarili ko na lamang ang aking pamimintas sa kanya. Pinagpatuloy ko ang pagmamaneho kasama si Nestor. Lumalalim na ang gabi ngunit sa haba ng highway ay naroon pa lang kami sa kalagitnaan. Naramdaman ko ang pagiging malikot ni Nestor. Dinig ko ang kanyang paghinga na tila naghahabol ng hangin. Umuungot siya habang naglilikot dahilan sa paggewang ng motorsiklo. Kahit papaano ay sinigurado ko pa ring mababalanse ang lahat para hindi kami matumba. Okay ka lang ba? Nauutal kong tanong sa kanya. Humigpit ang kapit ni Nestor sa aking balikat. Tiningnan ko sa side mirror ang kamay niya na nakapatong sa aking balikat. Nakita ko ang pag-usli ng mahahabang kuko sa kanyang mga daliri. Mula sa side mirror, nakita ko ang refleksyon ng wangis ni Nestor. Ang maamo niyang mukha ay nakapagtatakang napalitan ng isang nakakakilabot na postura. Nagkikiskisa ng kanyang mga pangil at ang kanyang tainga ay nagkorteng malaking dahon. Kaagad kong inapakan ng preno ng motorsiklo na ikinasubsob ni Nestor sa aking balikat. Bumaon sa aking liig ang kanyang pangil at kaagad kong hinarurot ang motor na ikinahulog niya. Nanginginig at tuliro akong nagmamaneho na halos masisemplang na. Muli ay tiningnan ko sa side mirror ang nahulog na si Nestor. Mabagsik siyang tumayo at kinabahan ako dahil nasulyapan ko ang paglabas ng kanyang pakpak na kawangis ng sapaniki. Bahagya siyang umangat sa ere at pumapagaspas patungo sa humaharurot na ako.
Hindi ako nagpatinag at minabuti kong ayusin ang pagmamaneho. Dinig ko sa aking likuran ang pagpapagaspas ng aswang. Hindi ko na malayang may bato palang naroon sa gitna ng kalsadang aking tinatahak. Kumalso ang unahang bahagi ng gulong sa batong yon na naging dahilan sa aking pagtilapon pauna. Napakudkod ang aking mga tuhod at siko roon sa magaspang na kalsada na naging dahilan sa pagtagas ng mga dugo sa napunit kong mga balat. Ang kaninang malakas na pagaspas ng pakpak ng aswang ay humina. Nangangahulugang nasa malapit na siya. Ang nakasusuklam niyang huni ay malapitan ko nang naririnig kasabay ng tangka niyang pagsakmal sa nakatihayang ako. Masakit man ang aking katawan dahil sa mga sugat na aking natamo, ay pinilit ko pa ring tumayo at dumakot ng asin sa aking mga bulsa. Una pa lang ay batid kong may aswang sa lugar na ito. Isa pa ay hindi ako hibang para bumalik dito ng walang kahit na anong armas o kahit na anong pangontras sa mga aswang. Lumapit ka sa akin kung talagang matapang ka. Kaagad kong nginatngat ang plastik ng asin. Isang dakot ng asin ang mabilisan kong sinaboy sa aswang na akmang susunggab na sa akin. Dumaing siya at bahagyang umatras dahil napaso siya ng asin na aking inihagis sa kanyang katawan. Paika-ika akong humakbang paatras upang bahagyang makalayo sa halimaw na yon. Dinukot ko sa aking kabilang bulsa ang bawang. Paisa-isa kong ibinato sa aswang ang butil ng mga bawang. Sa tuwing natatamaan ko siya ng bawang, umuusok ang kanyang balat. Nangangahulugang epektibo ang bawang. Kinabahan ako nang mapansing wala na akong pangontra na asin at bawang. Masamang tumingin sa akin ang halimaw at nanlisik ang kanyang mga nakakatakot na mata. Naisin ko mang tumakbo ng kay bilis. Subalit hindi ko magawa dahil sa nangingirot o humahapdi kong mga galos at sugat sa katawan. Nasakmal ako ng aswang sa aking liig at damang-dama ko ang kanyang malakas na puwersa. Bahagya akong umangat sa ere nang hinigit ako ng aswang. Nakasayad ako sa semento habang nilalampaso at hinihigit ako ng lumilipad na aswang. Nadagdagan ng aking mga galos. Ang mga sugat ko sa tuhod ay tuluyang lumala. Mas natuklap pa ang mga balat na lalong ikinahapdi at sakit. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas upang bunutin ang balisong na ikinubli ko sa aking tagiliran. Nang makuha ko na ang balisong ay kaagad kong sinaksakan dibdib ng aswang at winarak ko ang kanyang pakpak. Gamit ang aking motorsiklo ay paulit-ulit ko siyang sinagasaan at hinayaan siya na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Nang sumapit ang liwanag, tuluyang nasunog ang imahe ng aswang na naging abo at tuluyang nalusaw at kalaunay sumama sa ihip ng hangin. Sa ngayon ay iniiwasan ko na ang magtiwala sa mga estranghero dahil hindi natin alam kung sino ang ating nakakasalamuha. Madalas na nagkukubling tao, pero isa pa lang, aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po si Jerome, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.